minsan mahirap maintindihan mga tanong na walang kasagutan. Pero tandaan, di ka nag-iisa. May nagmamahal at laging makakasama. Ang bawat galaw may kwento rin. Tahimik man malalim ang damdamin. Iba-ibang kulay ng mundo, pero lahat tayo'y parte nito. Sa sariling anyo, ikaw ay bituin. Sa liwanag mo, tataas ang tingin. Sa mata'y mundo'y puno ng kulay. Di man maintindihang tunay. Puno ng tanong at pangamba. Ngunit sa ngiti, natutong magtiwala. Ang bawat galaw may kwento rin. Tahimik man malalim ang damdamin. Iba-ibang kulay ng mundo, pero lahat tayo'y parte nito. Sa sariling anyo, ikaw ay bituin. Sa liwanag mo, tataas ang tingin. Bawat isa ay may galing na taglay. Kahit magkaibang daan sa buhay, magkaagpay tungo sa hinaharap. Magkasabay tutuparin ang pangarap. Iba-ibang kulay ng mundo, pero lahat tayo'y parte nito. Sa sariling anyo, ikaw ay bituin. Sa liwanag mo, tataas ang tingin. Hindi ka nag-iisa sa paglalakbay. Ang tinig mo'y aming isasabay. May halaga ka sa iyong kabuuan. Abot kamay ang iyong kinabukasan. Hindi ka nag-isa sa paglalakbay. Ang tinig mo'y aming isasabay. May halaga ka sa iyong kabuuan. Abot kamay ang iyong kinabukasan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ay si Dr. Erica Abuel, isang Neurodevelopmental Pediatrics Fellow, at ako po ang inyong host ngayong gabi. Kami po ay taus-puso nagpapasalamat sa inyong pakikiisa sa Facebook Live webinar na ito na parte ng SINAG o Home Empowerment Program ngayong taon na pinamagatang Level Up, Growing with Autism. Ito po ay hatid sa inyo ng Philippine Children's Medical Center, Section of Neurodevelopmental Pediatrics. Bago po tayo magsimula, inaanyayahan po namin ang lahat sa isang panalangin na susundan ng lupang hinirang at ng PCMC hymn. Lord, we come to you today with humble hearts, seeking your guidance and wisdom. We pray that this conference would be a time of learning and growth for all of us. Help us to listen with open hearts and open minds as we strive to serve you in all that we do. Grant us the strength and the courage to follow your will and to honor you
in everything that we say and do. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Your lovely eyes that we see, your gentle hands that we touch, remind us of life and its mystery, its treasures and its boundless beauty. The gifts that we have received, to you we joyfully give, a call for us to serve with all our love, to share ourselves and all that we have. We will care for you, children of life. We will walk with you in the path of light. We desire a future so noble, so true. PCMC, a family with you. Your lovely eyes that we see, your gentle hands that we touch, reminds us of life and its mystery, its treasures and its boundless beauty. The gifts that we have received, to you we joyfully give, a call for us to serve with all our love, to share ourselves and all that we have. We will care for you, children of life. We will walk with you in the path of light. We desire a future so noble, so true. PCMC, a family with you. We will care for you, children of life. We will walk with you in the path of light. We desire a future so noble, so true. PCMC, a family with you. Magandang gabi muli. Malugod po namin kayong binabati sa gabing ito ng pagkatuto, pag-unawa at pagbibigay suporta sa ating mga kabataan na nasa autism spectrum.
Ang ating webinar ngayong gabi ay tungkol sa isang napakahalagang yugto ng buhay, ang pagbibinata at pagdadalaga. Ito ay panahon ng maraming pagbabago, hindi lamang pisikal, kundi pati emosyonal, sosyal at mental. Ito ay isang hamon, lalo na para sa mga adolescents o binata at dalaga na may autism at sa kanilang pamilya. Narito po ang ating programa ngayong gabi. Makakasama po natin ang dalawang eksperto na magbabahagi ng kaalaman at praktikal na gabay upang mas maunawaan at masuportahan ang ating mga anak. Una po nating tagapagsalita ngayon ay si Dr. Michelle Mangubat na magtatalakay ng physical and physiological changes in adolescents with autism. Ang ikalawang tagapagsalita naman po ay si Dr. Joy Malinit na magbabahagi tungkol sa common mental health concerns among adolescents with autism. Pagkatapos po nito, magkakaroon po tayo ng open forum kung saan susubukan po nating sagutin ang inyong mga tanong. Kaya huwag po kayo mahiya. Kung kayo po ay may katanungan, isend niyo lang po ito sa ating comment section. At sa comment section din po, makikita din po ninyo doon ang link para sa ating attendance. Kaya pakisagutan din po iyon. Upang formal na umpisahan ang ating programa, narito po ang kasalukuyang head ng Section of Neurodevelopmental Pediatrics sa si Dr. Christine Conducto upang magbigay ng opening remarks. Okay, thank you, Erica. So magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po at ang aking mga kapwa-doktor ng Child Neuroscience Division, Neurodevelopmental Section team ay nagagalak at kayo ay makakasama namin ngayong gabi sa webinar na pinamamagatang Level Up, Growing with Autism. Na ito para sa mga magulang at iba pang mga taong tumutulong sa pag-alaga ng inyong mga anak. Pinahahalagahan po namin ang inyong oras at ang patuloy na dedikasyon at paggabay sa inyong mga anak sa mahalagang yugto ng kanilang paglaki. Ito po ay aming prinepara para lumawak ang pag-intindi sa normal development ng mga teenagers or mga adolescents. As nasabi po ni Dr. Abuel, ang physical at mga psychological na pagbabago sa katawan at ang mga common na mental health issues patungo sa transition ng mga adolescents na may developmental concerns. Maraming salamat muli sa ating mga speakers, Dr. Mangubat at Dr. Joy Malinit. Ami pong nare-recognize ang pagpapalaki ng teenager ay may kasamang mga pagsusubok at pagbabago, lalo na kung sila ay may developmental concern. Ang inyong partisipasyon ngayong gabi ay nagpapakita at nagpapatunay ng inyong dedikasyon para matulungan ang inyong anak. At kahit kayo ay busy sa inyong mga trabaho ngayong gabi, ini-encourage po namin kayo na makinig, mag-participate, at magbigay ng inyong mga insights tungkol dito sa ating topic ngayong gabi. For 2026, ang webinar po na ito ay paunang sesyon pa lamang na aming ipagpapatuloy na pagsikapan na makapagbigay sa mga pamilya ng mga gabay na makakabatay sa ebidensya, praktikal na mga ideas at mga estratehiyang maaari ninyong gamitin upang masuportahan ang pag-unlad at kapakanan ng mga adolescent patungo sa independence. On behalf po ng Section ng Neurodevelopmental Pediatrics ng Philippine Children's Medical Center, maraming salamat muli sa inyong pakikinig. Kami po ay umaasa na ang webinar na ito ay magiging mahalaga at produktibo. Happy listening po sa inyong lahat. Thank you. Maraming salamat po, Dr. Conducto. Huwag na po nating patagalin pa. Simulan na po natin ang ating lectures. Ngayong gabi, ang unang lecture ay tatalakay sa mga pagbabagong pisikal at physiological na nararanasan ng mga kabataang may autism sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata. Layunin nitong palalimin ang ating pag-unawa upang mas maayos natin silang masuportahan sa yugtong ito ng kanilang buhay. Ang ating pong unang tagapagsalita ay nagtapos ang Doctor of Medicine sa UERM, College of Medicine at Residency Training at Fellowship Training in Adolescent Medicine sa Philippine Children's Medical Center. Sa kasalukuyan,
Siya ay consultant sa PCMC, De Los Santos Medical Center at head ng Section of Adolescent Medicine sa East Avenue Medical Center. Malugod ko po kayong pinapakilala ang ating speaker, si Dr. Michelle Mangupat. Magandang gabi po sa lahat. Thank you, Dr. Erica, sa introduction. Maraming salamat din kay Dr. Conducto at sa buong section of Neurodevelopmental Pediatrics ng Philippine Children's Medical Center ng aking tahanan ng ilang taon habang ako ay nag-aaral, maging isang pediatrician at adolescent medicine specialist at kung saan ako ay consultant na rin ngayon. So salamat sa pagkakataon na magsalita no, sa mga magulang at sa lahat ng mga kakampi natin no, at katulong natin sa pangangalaga sa mga teenager or adolescents with autism. So ngayong araw na ito, pag-uusapan ko po ang physical at physiologic changes in adolescents with autism. So ito po yung mga layunin natin. Gusto ko sanang maipakita. Ano ba yung mga normal na physiologic changes? Ibig sabihin kasama po dito no, yung paglaki, pagtangkad, pagkakaroon ng mga secondary sexual characteristics na pabanggitin ko pong mamaya at yung mga tinatawag na hormonal changes na nangyayari sa ating mga kabataan at mga napagdaanan din natin nung tayo ay teenager din. At kung paano ba itong mga pagbabagong ito ay iba ang presentation or how they may present differently dun sa ating mga teenager na may autism spectrum disorder. Tsaka ano yung mga kailangan nating gawin? Ano yung mga implication nito para sa pagmomonitor sa kanila dahil dito sa mga kaibahan dun sa kanilang pagdevelop. At ano ba yung importansya ng tinatawag na anticipatory guidance? Ibig sabihin kung may mga concern tayo bilang magulang sa kanila, paano sila turuan tungkol sa pangangalaga ng katawan nila at ibang mga bagay pa. Gusto rin natin mapag-usapan saglit kung ano ba yung common na medical issues na nakikita sa ating mga teenager na may ASD, katulad ng mga problema sa pagtulog, no, problema sa timbang, at mga problema sa pagkakaroon ng menstruation. At mabigyan sana kayo ng mga tips, no, kung paano mga strategies natin, no, para matulungan ang ating mga teenager na may ASD habang sila ay nagbibinata at nagdadalaga. So, unahin natin ang physical changes during adolescence. So, pag sinabi pong physical changes, ito po yung mga nakikita natin, yung visual na mga pagbabago sa mga teenager. So, ano ba po yung puberty, no? Kung hindi nyo pa narinig, ang puberty po ay isang importanteng landmark, no? O ito ay isang signal, no, ng sexual development sa ating mga teenager, o mga nagbibinata at nagdadalaga. Ibig sabihin, pag pumasok na si puberty, dito na po nagsisimula ang pagbibinata at pagdadalaga ng ating mga anak. Ang katawan ay nagpe-prepare na para siya ay maging isang adult. Katulad po natin, pagkatapos po nitong pagiging teenager. Usually 4 to 5 years po yung tinatawag na puberty o mga nangyayaring pagbabagong pisikal sa katawan ng ating mga binata at dalaga. So, growth spurt, ibig sabihin po, no, maaaring magkaroon ng mga 20 to 25 cm na pagtangkad sa ating mga teenager during sa panahon ng puberty. Ngayon, nagkakaroon din po sa mga lalaki natin, no, tumataas yung muscle sa katawan. Sa mga kababaihan naman, no, there is increase in fat tissue. Ibig sabihin, nagkakaroon na po ng laman. Kung mga dati pong payat, nagkakaroon po ng taba na ng kaunti sa katawan. Nagkakaroon na rin po ng buhok sa katawan. Minsan nakikita po natin nagkakaroon na po sila ng mga pimples no gawa nitong puberty at nagde-develop po yung sexual organs ng mga kabataan. So sabi nila yung onset o yung simula ng puberty paiba-iba po sa mga ibang tao. Pero yung sequence, yung pagkasunod-sunod ng puberty na nangyayari sa puberty ay iisa lamang, no? Whether mag-start po ito kung ikaw ay 12, kung ikaw ay 13, kung ikaw ay 14, iisa lang po yung pagkakasunod-sunod ng mga sekwensya dito sa puberty. So, ito po picture po ng ating utak. So, meron pong signal galing sa ating utak
ang tinatawag po hypothalamus, dito po sasabihin na po niya, oh, oras na para ikaw ay mag-puberty. So magagaling na po dito ang senyales, no? Lilipat na po yan sa ating tinatawag na endocrine system, no? Doon sa endocrine system po, sila magsasabi, no, sa ating mga organs, sa babae, kailangan mo nang magkaroon ng menstruation, no? O sa lalaki, kailangan ng yung boses mo maging mas malalim na, no? So, yun po yung signales para magsimula po itong ating tinatawag na puberty. So, meron po tayong dalawang main na hormone na tinatawag, no? Sa lalaki po, ang tawag po doon ay testosterone. So, ibig sabihin, tumataas po ang level ng testosterone sa ating mga kabataan na lalaki kapag nagkaroon na po ng puberty. Sa kababaihan naman po, ang tawag po natin ay estrogen. Ito naman po ay tumataas kapag po sila ay nagdadalaga na. So, ano pa yung mga factors na nag-i-influence sa puberty, no? So, maaring heredity, yung namamana po, ang nutrition po, at yung general health na tinatawag. So, heredity po, runs in the family. Ibig sabihin, kung matatangkad po sa pamilya, so naturally, yung anak po natin ay matangkad din, no? Kung medyo payat po yung pangangatawan, ganun din po, halos lahat po magiging payat yung pangangatawan. So, kunyari po, ang nanay mo ay nagkaroon ng regla ng medyo maaga, like 10 taon. So, usually, yung anak din po, mga ganun din po. Pero hindi naman po lagi. Pwede rin naman po maiba yun. So, nutrition. Kung ang babae po ay sobrang payat, no, wala masyadong taba sa katawan, no, maari pong ma-delay yung puberty o ang ating menstruation. So, importante po na maganda ang nutrition, no, kumakain ng masustansya ang kabataan na papasok na sa pagiging dalaga at binata. Pangalawa po, yung general health natin. Kung ang isang bata po ay may isang sakit na pangmatagalan na nangangailangan na mahigit 3 buwan na pangangalaga, maaari po magkaroon ng delay sa puberty. So, simulan po natin sa puberty ng mga kalalakihan. No? Ano bang makikita natin sa isang lalaki na mag-undergo ng puberty? So, una po sa physical, yung mga nakikita po natin na pagbabago. So, makita natin, di ba, no? O dati maliit lang siya, tapos bigla na lang, parang mas matangkad na sa akin yung anak ko, no? So, meron pong rapid growth in height. Usually po, mga 2 to 3 years po itong tumatagal, no? Ah, may tinatawag po tayong na peak height velocity. Ibig sabihin na ito yung panahon na yung pinakamataas na kaya niyang itangkad. Dito po usually nangyayari. Usually po, ito ay 13 to 5 years old. Ang tangkad na nakukuha nila ay 9 to 10 centimeters in a year. At ang total ay mga 28 centimeters sa buong growth spurt na tinatawag natin. So ano bang unang senyales na pumasok na ng puberty ang ating mga anak na lalaki, no? Sa 98%, yung paglaki ng kanilang testicles po, ang kanilang sexual part ng sexual organs nila. So usually, average age po nito ay 10 years old. Pero maaaring mangyari ito sa loob ng 9 to 14 years old. So kapag lumaki na po ang kanyang testicles, maaari na po siyang mag-form ng sperm, no? Magkakaroon po ng pangingitim ng skin dun sa kanyang sexual organ, maaari na rin pong tumigas, no, ang kanyang ari sa ganitong edad. So, nagkakaroon po ng paglaki ng genitals niya, no? Makikita niyo po dito sa picture ang pagkakaiba ng genitals ng isang 9 years old, no? Hanggang siya ay maging 19, yung pagmamature ng kanyang genitals. Nagkakaroon po tayo ng ejaculation, normal po ito ng proseso ng puberty na ating mga kabataang lalaki, no? Nagkakaroon ng ejection ng semen galing sa kanyang penis. Tapos nangyayari to kapag siya ay usually 13 years old. So, marami po rin na nagkakaroon ng buhok na sa katawan, maaring sa dibdib, sa kamay, sa kilikili, sa genital area, sa binti. Nagkakaroon din ng pagbabago sa kanilang boses, no? Napapansin natin, ay pumipiyok-piyok na siya, no? Dahil yung tinatawag po na larynx or voice box ay lumalaki po. Ito yung tinatawag natin na Adam's apple. Dito po sa litrato, kitang-kita po yung kanyang Adam's apple, no? So, usually, yung boses po nagiging mababa na o minsan tumataas, bumababa po habang nagde-develop pa po yung kanyang mababang boses.
Napansin din po natin sa mga kabataan lalaki, no, nagkakaroon na po sila ng muscle. Dati po, payat lang po ang braso, no, at mas nagiging malakas na po sila. Lumalapad na rin po yung kanilang balikat. Ito kadalasan po 'no, ang complaint ng ating mga kabataan nagkakaroon po ng pimples 'no. Ayaw natin 'yan dahil po ito sa mga tinawag natin na hormonal changes 'no, sa puberty kaya po nagkakaroon sila ng pimples, maaaring maging oily yung kanilang skin 'no. Nababara po yung tinatawag natin na pores tapos marami pong mikrobyo na tumutubo kaya po sila nagkakaroon ng pimples. Yung pagpapawis po 'no, tumataas din po ito habang puberty. So, may increased sweat production sa tinatawag natin na apocrine glands, na ito po, very active po sila sa kilikili. So, 'di ba kung napapansin niyo minsan sasabihin natin, "Ay hindi na siya amoy baby 'no, amoy binata na." Kasi po dahil po dito sa increased sweat production. Gynecomastia 'no. So ito po ay tawag natin sa paglaki ng dede po ng lalaki. Kasi ang alam natin 'di ba babae lang po ang lumalaki ang breast. Maaari po itong mangyari lalo na po dun sa early part ng pagiging teenager dahil wala pong balanse dun sa tinatawag nating estrogen at testosterone na hormone. Usually po sa 60% na ating mga teenager na lalaki nakikita ito, pero kusa lang po itong nagiging normal pagdating ng 18 years old 'no. Nagkaroon po ako ng pasyente nung ako ay fellow 'no, naalala ko na ang complaint po ni mommy ay, "Doc yung isang dede po niya ay malaki 'no." So yun po ay gynecomastia. So ganito po ang itsura kung isa lang po ang malaki tinatawag natin na unilateral kasi isang isang dede lang po yung lumaki, kumpara po sa bilateral, ibig sabihin dalawa po yung malaki sa kanya. So, again po puwede pa po itong mag-resolve o, ah, mawala ng kusa ng walang ginagawa. So, tumungo naman po tayo sa female puberty 'no, ano pong nangyayari sa ating mga kabataang babae kapag sila ay nagdadalaga. So, physical changes 'pag nangyari sa kanila, ano po ba yung mga senyales na ang babae po ay nagpu-puberty na? So, nagkakaroon po ng pagbabago sa body shape, nagkakaroon na po sila ng balakang 'no, nagkakaroon po ng dede, lumalaki po ang kanilang breast 'no. Tumatangkad din po sila 'no, actually nauuna pong tumangkad ang ating mga kababaihan kumpara sa ating mga kalalakihan, pero pagkatapos ng 2 taon hahabol na po itong mga lalaki. Weight gain, nagkakaroon na po ng increase 'no, dun sa timbang ng ating mga kabataang babae. Katulad ng mga lalaki 'no, magiging pawisin na rin po sila 'no, nagkakaroon na rin ng problema sa balat, puwedeng magka-pimples po 'no, nagkakaroon din po ng buhok sa kilikili po at saka sa genital organs. So ano po yung tinatawag natin na TELARC 'no or breast budding? Kung kanina po nasabi natin ang unang senyales po ng puberty sa lalaki ay testicular enlargement, ito naman pong TELARC or breast budding o ang paglaki po ng kanyang suso ay unang sign of puberty in females 'no. Usually 10 years old po ito nangyayari pero maaari po itong mangyari mula 8 hanggang 14 years old. So minsan nauuna po yung isang dede 'no, pero hahabol na po yung kabila, usually sa loob ng 6 months. So, isa pa ang importanteng nangyayari din sa ating mga kabataang babae habang sila ay nagdadalaga ay ang tinatawag nating menarche o pagkakaroon po ng regla, no? So, usually sa mga Pilipino, 13.3 years old po nangyayari ito, no? Pero sa mga ibang bansa, no, sa ating mga ibang foreigners, no, pwede po itong mangyari at 12.5 years old or mas maaga. So usually po, tinatanong ng mga magulang 'no, "Dok, kailan po ba siya magkakaroon ng regla? May dede na po siya, pero hindi pa po siya nagreregla." So lagi po naming sinasabi 'no, 2 taon makatapos lumaki po ang, magkaroon siya ng breast budding 'no, dito na po natin ini-expect na magkaroon siya ng regla. Isa pa pong common complaint sa clinic, sabihin po, "Dok, bakit po nagkaroon na po siya ng regla ngayong buwan, pero ngayon 2 buwan na naman ulit siya na wala pong regla," 'no? So yung unang 2 ano hanggang 3 taon ng
pagkatapos magkaroon ng unang regla ay tinatawag nating maaring maging anovulatory. Ibig sabihin kung ang lalaki po ay nagpo-produce ng sperm, ang babae naman po ay nagpo-produce po ng tinatawag natin ng egg. So dito po anovulatory yung tawag natin. So maari po na hindi regular yung regla ng ating anak, no, 2 hanggang 3 taon pagkatapos ng unang regla niya. So yung tinatawag nating full fertility, ibig sabihin pwedeng kompleto na po, no, yung kanyang reproductive capacity, no, sa loob ng 2 taon after niya po unang magregla. Kadalasan po nangyayari po ito 14 to 15 years old. So ano po ang koneksyon, no, ng pagkakaroon ng regla sa ating mga kabataang babae na may autism spectrum disorder? So kadalasan po sa kanila, no, kumpara sa ating mga teenager na nawalang autism spectrum disorder, mas irregular ang kanilang menstruation, nagkakaroon po sila ng masakit na puson o dysmenorrhea kapag po meron silang regla. Maari din po maging masyadong malakas yung pagdurugo nila, no? Sa mga panahon na ito, pwede po tayong sumangguni o kumonsulta sa ating mga ah, adolescent gynecologist, no, o yung mga doktor para sa ating mga kababaihan. Ano po naman yung primary amenorrhea? Primary amenorrhea, ibig sabihin, hindi pa po rinegla yung ating mga anak, 15 years old na, pero lumaki yung dede nila, meron na po silang mga buhok sa kilikili, tsaka dun sa genital area. So kung meron tayong physical changes, yung mga nakikita po nating pagbabago, meron din pong mga pagbabago na hindi nakikita natin sa panglabas. Ito po ang mga pagbabago na nangyayari sa loob ng ating katawan. Sabi natin, no, mga teenager, yung utak nila po ay under construction pa, no? Parang bahay, hindi pa po tapos gawin. No? Bakit po natin nasabi ito? So dahil po, no, meron pong parte sa ating utak, yung tinatawag na prefrontal cortex. Kumbaga po sa ating mga opisina, sa mga nagtatrabaho po sa opisina, meron tayong tinatawag na CEO o boss po, no, manager, no. Ito pong prefrontal cortex, ito po dapat yung manager, no. Kasi siya po ay nagpaplano ng maayos ng buhay natin. Ito nagbibigay sa atin ng kakayanan na magrason, no? Nagkokontrola ng ating mga emosyon, no? Para hindi tayo masyadong mag-react sa mga bagay-bagay. Subalit, itong parte na to ay hindi pa tapos na ma-develop sa ating mga kabataan. So, lagi ko pong sinasabi sa mga magulang, ito pong kwarto na ito sa kondo ninyo o sa bahay ninyo ay hindi pa tapos gawin, no? Natatapos lang po ito gawin pagdating po ng 25 years old. So, kung hindi po ang prefrontal cortex yung manager o yung boss ng utak ng mga teenager, ano po yung boss? So, ang boss natin po ang tinatawag natin na amygdala. Ito po yung tinatawag natin na emotional brain. Ibig sabihin, happy-go-lucky, no? Parang, ay, gusto ko tong gawin, parang exciting to. So, hindi ko naisip na maari akong mapahamak doon sa mga bagay na gagawin ko dahil ang importante sa akin, maging masaya ako, magawa ko yung gusto ko. Ito po yung tinatawag natin na center of impulse. Ang impulse po is yung gagawin ko lang dahil gusto ko, no? So, bahala na kung anong mangyari. Ganun po siya. So, dahil po nabanggit natin na hindi pa nga po fully develop yung brain ng ating mga kabataan, ano nangyayari po sa ating mga kabataang may autism spectrum disorder? So, para sa kanila, doon sa mga tinatawag natin na typically developing teens, yung mga wala pong ASD, mahirap na po pagdaanan ang pagbibinata o pagdadalaga dahil doon sa hindi pa mature yung ating brain, mahirap po mag-regulate ng emotions. So ito po ay mas mahirap sa ating mga kabataang may ASD dahil mas mataas yung tsansa nila na magkaroon po ng depression, na mairita po at magkaroon ng anxiety o labis po na pag-aalala. So tinatawag natin na emotional dysregulation kasi hindi po nila makontrol yung kanilang emosyon. So ito po ay paiba-iba, can differ across sex. Ibig sabihin kung babae po o lalaki, verbal ability, no, kagaya ng alam natin, no, iba-iba po yung kakayanan ng ating mga kabataan na may autism spectrum disorder sa pananalita. At sa environmental context, anong ibig sabihin nito? So, iba po, dahil hindi nila makontrol yung kanilang emotion, nagwawala sila, nagagalit sila. Yung iba naman po, hindi na lang po sasama, magtatago sa kwarto o walang reaksyon po dahil hindi nila alam
kung paano nila haharapin yung nararamdaman nila. So, nahirapan din sila mag-modulate yung tinatawag na affect. Ibig sabihin, kung masaya ka, di ba, dapat po nakangiti tayo. Kung malungkot tayo, dapat umiiyak tayo. Yun po yung affect na tinatawag. So, hindi po nila yun mabalanse. So, minsan, sobrang lakas sa tawa or grabe po yung pag-iyak, no? Sa ating mga batang may ASD rin po, madalas po nagkakaroon na tinatawag natin na anxiety disorder, no? Matinding pag-aalala, no? Na nakakaapekto na sa pang-araw-araw na buhay. Obsessive compulsive disorder, ibig sabihin po may mga gusto siyang gawin, no? Kailangan perpekto, ito lang, hindi mo pwedeng baguhin, no? Or mood disorder, katulad ng depression, no? Or yeah. So, maliban dun sa ating pagregula ng mga emosyon, nagkakaroon din po ng problema, no? Alam naman natin po ito sa sensory, no? Mga pandama na ating mga kabataang may ASD. So, nagkakaroon ng atypical sensory processing. Ibig sabihin, hindi po yung typical na pagproseso natin, yung normal lang na reaction dun sa mga sensory stimulus, no? Ah, Parang sa atin, pag binigay ito na sensory input, kunyari may narinig tayo, no, na medyo ingay, maiinis lang tayo ng kaunti, no, pero hindi siya magiging malala yung reaction natin. Kaya lang sila, medyo sensitive talaga sila. Kaya 'di ba po yung iba nagsusuot ng takip po sa tenga, no, kasi yung may mga sound na hindi po okay sa kanila or hindi sila nagiging komportable doon, no? Kasi very sensitive po sila dun sa tinatawag na sensory input. So, ano naman po ang apekto dun sa mga tinatawag natin na repetitive behavior? Alam naman po natin, no, ng ating mga kabataan na may ASD, meron silang mga gustong mga bagay na ginagawa pa ulit-ulit. So, maari na mas maging madalang, no, itong repetitive behavior, pero maaring mas maging complex siya o hindi na siya simple katulad ng dati, no? Katulad ng nung mas maliit siya, 'di ba? Naglilinya lang siya ng mga upuan, no? O mga sasakyan niya. So, pag nag-teenager siya, mas hindi na masyado gagawin, pero mag-iisip na siya ng ibang bagay na mas komplikado kumpara sa paglalain lang ng mga laruan niya. So, ano naman yung tinatawag nating executive function, cognition, and adaptive behavior? Ito po ay konektado po sa ating pag-iisip, sa ating utak, sa brain natin. Cognition po, no? Sa ating pagiging intelihente, ano, nagkakaroon po sila ng mga difficulties, no, sa kanilang pagpaplano sa mga gagawin nila. Inhibition is ibig sabihin, kunyari galit ako na hindi ko papakita or hindi ako masyadong magwawala, kakalmahin ko yung sarili ko. So, nahihirapan silang mag-inhibit, no? Attention, hirap po sila na mag-pay attention. Minsan sa class po, no, o pag kinakausap mo sila. Memory rin po, naapektuhan din po ito, no, sa ating mga kabataan na may ASD na nagbibinatta at nagdadalaga. So, meron na rin po sila mula bata ng problema po sa komunikasyon, di ba? During adolescence, mas nag-increase po yung kanilang difficulties, no, sa pakikipag-usap sa pang-araw-araw natin. Kung sa atin madali lang yon, sila nagkakaroon sila ng difficulties. Hindi rin naiisip noon, ano kaya yung iniisip ni mama, bakit gano'n yung sinabi niya? And then, yung tinatawag natin na non-verbal cues, 'di ba tayo parang minsan isang tingin lang nung nanay mo, alam mo na nagalit na siya, 'di ba? Para sa ating kabataan na may ASD, medyo nahirapan po sila sa gano'n, 'no, na sa tinatawag natin non-verbal cues. Kailangan sasabihan mo talaga sila verbally. Ito po sa pagtulog, normally po kasi sa ating mga teenager, lahat po talaga pinagdadaanan yung tinatawag natin na disrupted circadian rhythm. Ano po ba yung circadian rhythm, no? Ito po nagdidikta, no? O ngayon, umaga na ngayon, kailangan mo nang magising, gabi na kailangan mong matulog, no? Sa ating mga adolescents, nagkakaproblema po dito, no, habang sila ay nagpo-puberty. Kaya kung napansin niyo po, hirap silang makatulog. Rinereklamo po ng mga magulang, Dok, ayaw talagang matulog, gadget ang gadget sa gabi. 12:00 na, ayaw matulog, kaya hindi na magising sa umaga, no? So, normally po sa ating typically developing teens, nangyayari na po ito. Pero sa ating mga adolescents with ASD, mas mataas po siya, usually 40 to 80%, meron pong problema sa pagtulog. Anong klaseng problema po ang meron sila sa pagtulog? Difficulty initiating, ibig sabihin, hindi makuha yung tulog.
And difficulty maintaining, ibig sabihin, makakatulog pero pagising-gising po sila. So ito yung mga napapagdaanan nila. Reduce total sleep time. Ibig sabihin, kung ilang oras po sila talaga nakakatulog, no? With night awakening. So nagigising pag madaling araw. At itong problema sa kanilang pagtulog, no, maaring mapalala or may exacerbate yung core ASD symptoms. Yun yung tinatawag natin na problema sa communication, yung mga paulit-ulit na ginagawa nila, at nagkakaroon sila ng matinding epekto sa gawain nila sa pang-araw-araw sa umaga. Like, antok na antok sila, no? Hindi sila makafocus sa class, natutulog sila in class. So, ang sleep disturbances, problema sa pagtulog, no, nakakaapekto sa kanilang atensyon, sa tinatawag nating executive function, sa pag-regulate ng kanilang mood, no, at adaptive behavior, mga bagay na ginagawa nila na bilang reaction sa mga hinaharap nila sa pang-araw-araw. At itong kawalan ng tulog, no, at kaunting tulog ay maaring lalong magkaroon siya ng pagiging sensitive, no, sensory wise, at mas maging irritable siya at magkaroon ng aggression. Ibig sabihin, nagwawala, naghahagis ng mga gamit o galit lagi. Ayun po. So ano pwede natin pong gawin, no, para maiwasan po itong mga nangyayari sa kanila, no? Ito po yung tinatawag natin na anticipatory guidance. So bago pong mangyari, no, o bago pong malala, no, haharapin na po natin at tutulungan natin sila. So gusto natin, no, magkaroon sila ng good personal hygiene kasi nga po maraming nangyayaring pagbabago at itong nagbibinat at nagdadalaga sila. So, importante, no, na maligo sila araw-araw, hugasan yung kanilang mukha kasi nabanggit po natin kanina, di ba? Maraming mikrobyo po sa mukha, kaya po sila nagkakaroon ng pimples. At pag nagkaroon po ng pimples, maaari po silang magkaroon ng tinatawag natin na body image issues, no? Nahihiya po sila, no? Na kakantsawan sila ng mga kaklase nila, no? Dahil po malalaki po ang kanilang mga tigyawat. So, ayaw po natin yon. So, i-emphasize po natin paglinis sa mukha. Pag-brush din ng ngipin nila, kung kailangan ng mag-ahit, no, ahitin po yung mga buhok sa yung bigote nila at saka yung palbas nila. Pagpalit ng damit, no, parte po to ng pagiging malinis. At nabanggit natin kanina, di ba po, may increased sweating sa ating mga teenagers. So, kung kailangan po mag-deodorant, gumamit po ng deodorant. Ang isa pong importanteng nabanggit natin sa ating mga kabataan babae, no, ang pagkakaroon po ng regla or menstruation. So, importante po, no, na ma-explain sa kanila, no, na ang pagkakaroon ng regla ay normal na proseso, no, ng paglaki. At hindi kailangang tumigil ang buhay kapag may regla tayo, no. Maaring gawin, no, pagpatuloy, pagpasok sa eskwela, no, pakikipag-interact sa mga kaibigan kahit na meron regla. So itong i-explain natin sa kanila, no, na ang regla tatagal ilang araw lang, no, tapos minsan meron kang period o minsan wala ka, lalo na kung kasisimula mo palang magregla. So importante po na bilang magulang o mga teacher, no, or therapist kung meron po, na matulungan natin sila na mas maging aware dito sa pagkakaroon ng regla. So, pwede po nating gawin, no? Kunyari, hindi pa nagkakaroon, no? Pero malapit na po siya magkaroon. Nagkaroon na po siya ng breastfeeding, no? Yung katulad ng nabanggit ko kanina. Pwede po kayo magpakita ng napkin, kagaya ng nandito sa litrato. Pwede po i-practice sa laruan, no? Kung paano po isuot ang napkin kapag nagregla na. O puwedeng may kapatid, 'no, o ang nanay na tutulong po sa inyo para i-demonstrate paano po yung paglagay ng napkin sa panty, 'no, paano po ang pagtapon kapag gamit na po yung napkin. And then maganda rin po, 'no, na meron kayong notebook kung saan po isusulat yung unang araw ng regla niya dun sa buwan na yun para makikita niyo po kung buwan-buwan po siya nagkakaroon. Para kung mapansin niyo po may kakaiba dun sa kanyang regla, madali po natin siya mapapa-check up at mapapa-evaluate. At maaari po siyang ma-advise na, "O, 'pag meron kang regla, 'wag ka muna magputi kasi maaring patagusan, 'no?" Private event din po ang pagreregla, hindi ito dapat i-announce, 'no? Kasi minsan,
simpleng bagay ito para sa atin, pero sa ating mga teens with ASD, no, minsan hindi nila naiisip na, oh, dapat hindi po pala to i-share, dapat ako lang yung nakaalam na meron ako ngayon. Pwede po magka-dysmenorrhea na mention po natin kanina na common po ito. Hindi sa mga typically developing teens, meron din po. Pero minsan mas madalas siya dun sa mga may ASD. So, pwede tayo maglagay ng warm compress sa puson. Kung talagang hindi kaya, pwede pong bigyan ng mga gamot para sa sakit ng puson. So, importance ng hygiene, no? Paglinis po ng genital area, lalo na pag meron, no? Para hindi po mangamoy, hindi po mangate, or hindi po magkaroon ng infeksyon. Kailangan din po palitan ng napkin, no? Ng madalas. At maganda meron siyang hygiene pack na tinatawag. Kunyari may pumapasok po sa school ang iyong anak, no? Nandun sa tinatawag nating hygiene pack, merong malinis na panty, may extra napkin, may wipes po na maaari niyang gamitin. Kung bigla siyang magkaroon habang siya ay nasa eskwela. So, susunod po, healthy lifestyle. So, importante po ito na magkaroon sila ng regular exercise. Kapag tayo po ay nag-exercise, nagkakaroon po tayo ng tinatawag na endorphins o ito po yung tinatawag natin na happy hormones, no? So, mai-improve po yung kanilang mood kasi nabanggit natin kanina, di ba po, mas malaki yung chance na magkaroon ng depression, no? At labis na pag-aalala o anxiety sa ating mga teens na may ASD. So maganda po meron silang regular exercise. So ayaw natin na meron silang sedentary lifestyle. Ibig sabihin yung nakahiga lang po parati, nakaharap lang po lagi sa gadget o nagko-computer lang po lagi. Ito po, hindi naman po natin mapipigilan ang ating kabataan na gumamit, no, ng ating mga gadgets, mag-internet, pero sana po malimitan yung tinatawag natin na screen time, no? And then gusto rin natin, no, maiwas po sila, no, sa pagyoyosi, sa pag-inom ng alcohol, sa pag-vape, no, at lalong-lalo na po sa droga, no? Healthy diet, importante po. Nabanggit natin kanina na pag meron pong malnutrisyon ng kabataan, maaring mahuli ang kanyang pagkakaroon ng regla. At maliban po doon, mas malapit po siya sa sakit. So, importante po na healthy ang diet niya para ang kanyang nutrisyon ay maging maayos. So, mas gusto po natin yung kumakain ng mga lutong bahay, no? Healthy, home-prepared meals. Katulad po ng litrato po, tinatawag nating Pinggang Pinoy for Teens, no? Ng ating National Nutrition Council. So nakapaloob po dito na kailangan uminom ng tubig, no, na sa correct amount araw-araw kailangan kainin. Dapat po may at least 3 meals at 2 snacks in a day. Kasi ang mga teenager po na may ASD, mas malaki po ang tsansa na lumaki po ang katawan or maging tinatawag natin na obese. So, kailangan po natin ma-monitor din po ang kinakain natin. Kaya dapat pong as much as possible ay maiwasan po yung mga junk food o mga fast food, no? At nabanggit rin natin kanina na exercise is also important. So, diet and exercise po para ma-decrease po yung chance na lumaki po masyado yung kanilang katawan. So, anong gusto natin sa kanila? Wag po sila mag-skip ng meals kasi po minsan yung iba ayaw magising sa umaga, hindi po nag-aalmusal, and then kakain po ng marami sa lunch. So, dito po yun, nagkakaroon, tumataas ang timbang or nagkakaproblema po sa sikmura. Marami po nagpapa-check up na sumasakit po ang sikmura kasi hindi po lagi kumakain ng almusal, no? So, avoid fast food, nabanggit na natin kanina. Marami ring kabataan kasi ngayon nahihilig na po sa kape, no? Tsaka energy drink. So, as much as possible, wag po uminom kung ako po yung masusunod. Pero kung hindi po maiwasan, ilimit lang po yung intake ng kape tsaka ng energy drink. Ang pagtulog, nabanggit po natin may problema sila sa pagtulog. So, tulungan po natin sila, ano ba yung mga pwede natin gawin para makatulog sila kasi pag hindi, so in general well-being niya maapektuhan. So, kailangan natin to para lumaki sila, tumangkad ng maayos at magkaroon ng tinatawag na mental focus. No? So, kung ang anak ninyo ay 6 to 12 years, dapat po 9 to 12 hours of sleep po siya. Kung siya ay 13 to 18 years old, dapat po 8 to 10 hours of sleep po. Ito yung mga kasalukuyang rekomendasyon ng mga eksperto po.
So, meron po tayong tinatawag na sleep hygiene. So, kung meron tayong personal hygiene, pagligo, pag-toothbrush, no, meron din pong sleep hygiene, mga makakatulong na gawain para mas makatulog ng maayos, no. So, behavioral, ano ba yung behavioral? Ibig sabihin, wag na po mag-gadget, no, bago matulog at least 1 to 2 hours bago po matulog kasi 'di ba po yung sa gadgets release po sila ng tinatawag natin na blue light. So, naapektuhan po 'yun yung pag-release ng tinatawag natin na melatonin, 'yun po ay tumutulong na makatulog tayo ng maayos, no? So, ayaw natin 'yun. And then regular sleep schedule. So, puwedeng, kung 11 o'clock siya matutulog everyday, 11 o'clock po siya. Avoid consuming caffeine, iced tea po, mga soft drinks, no, tsokolate sa gabi na, no, kasi mas mahirapan silang makatulog. At yung kama gamitin lang po para sa pagtulog. Kasi minsan mga kabataan, higa sa kama, do'n po nagla-laptop, do'n po nagga-gadget, do'n na rin po kumakain, 'no. So, gamitin lang po yung kama para sa pagtulog. Isa pong importante na gusto ko pong ibanggit 'no, bago po tayo, magtapos, ay ang pagproteksyon sa ating mga anak 'no, mga kabataan, mga estudyante, mga pasyente 'no, sa abuso na maaring gawin sa kanila. Hindi lang po ito maaaring mangyari sa ating mga typically developing teens, lalong-lalo na po sa ating mga teens na may special needs 'no, katulad ng ating mga teens na may ASD. So, ano ba yung good touch versus bad touch? Maaga pa lang dapat alam na nila na ang good touch na ito ay mga paghawak na importante na nagkakaroon tayo, nararamdaman natin na mahal tayo at may nagki-care sa atin. Halimbawa, no, yakap ng magulang, no, halik ng magulang, pagkamay ng kaibigan, no, gano'n. Ano naman po yung bad touch, no? Itong mga paghawak na maaaring makapanakit sa atin. Halimbawa, sinuntok tayo, sinipa tayo, kinagat tayo, o sinampal tayo. So, karagdagan dun sa bad touch 'no, ano ba yung sexual abuse? Gusto ko po 'tong ibanggit kasi common din po ito nangyayari sa ating mga kabataan. So ito po ay masakit na paghawak na hindi siya okey. So paghawak sa mga parte ng katawan na dapat kayo lang ang humahawak. So kailangan po natin sabihin sa kanila na 'pag ito po ay nangyari sa inyo, kailangan ipagbigay alam sa atin 'no, para mapangalagaan sa kanila. So kasama na rin po dito na kung meron manghingi sa kanila ng litrato na pinapakita yung kanilang mga private parts 'no, katulad ng nabanggit natin kanina, o pinagsasalitaan sila ng iba, kailangan natin sila, bigyan ng anticipatory guidance. Ito nga po na kailangan sabihin po agad sa atin 'no. So ang autism spectrum disorder, isa po siyang neurodevelopmental condition, no? So, ibig sa utak, no, at sa pagdevelop ng maayos ng isang tao, characterized by persistent difficulties in social communication and interaction. Ibig sabihin po sa pag pakikipag-usap, no, pakikipagsalamuha sa mga tao, restricted and repetitive patterns of behavior, mga ginagawa po nila na paulit-ulit na gusto nila that emerge in childhood, nagsisimula po sa kabataan, and persist throughout the lifespan. Ibig sabihin hanggang tumanda, dala na po itong autism spectrum disorder. Ang adolescence naman po is a rapid, no? So mabilis po siya, neurobiological, ibig sabihin sa utak po, no? Sa pangangatawan, physical changes, yung nabanggit po natin kanina, and psychosocial transformation. Kasama po sa psychosocial yung mga relasyon sa pamilya, mga kaibigan, no? Mga gusto niya, mga interest niya, mga emosyon po niya. Adolescents with ASD markedly differ in development compared to typically developing teens. So nabanggit natin yan, no? May mga bagay na mas common sa kanila, may mga bagay na mas marami sa kanila kumpara sa ating typically developing teens. Adolescents with ASD face multifaceted challenges during their transition to adulthood. Ibig sabihin, marami silang hinaharap, no, na mga challenges sa iba't ibang aspeto. Neural po sa kanilang utak, no, nabanggit natin hirap po sila sa executive function, no, tsaka sa cognitive. Behavioral po, yung
Hindi nila alam i-regulate, no? I-kontrola yung kanilang mga emosyon. Tapos social po, hirap po sila na makisalamuha, and adaptive, no? Kung ano ba yung mga gagawin nila pag nasa isang sitwasyon. And these are closely linked to core ASD characteristics, no? Including social communication, repetitive behavior, and impaired adaptive functioning. So, challenges for clinicians, educators, and families. So, bilang mga doktor, no, mga teacher, guro, mga therapists, at lalong-lalo na mga kapamilya ng ating mga kabataan na may ASD, no, malaking challenge po ito, no, para sa atin na mapangalagaan sila ng maayos, lalo na po dito sa panahon ito na during puberty po, pagbibinata at pagdadalaga. So, pero wala naman pong imposible kung tayo po ay magtutulong-tulong na bigyan sila ng unwavering, no, o walang sawang pagsuporta during this critical developmental stage. Sa panahon na ito na pinakakailangan nila tayo. Salamat po sa pakikinig. Sana po meron po kayong napulot ngayong gabi. Maraming salamat po, Dr. Michelle. Ang dami po talagang pagbabago sa katawan ng ating mga kabataan na dumadaan sa pagdadalaga at pagbibinita, parehong physical at physiological. Para sa ating mga tagapakinig, ang mga katanungan niyo po ay sasagutin natin mamaya sa ating open forum. Okay, punta na po tayo sa ating second lecture. Ang adolescence ay hindi lamang physical na pagbabago. Kasabay din ito ang pag-usbong ng mas komplikadong emosyon at mental health concerns tulad ng anxiety, depression at behavioral challenges. Ngayon naman po, nais ko pong ipakilala sa inyo ang ating susunod na speaker na isang child, adolescent, and adult psychiatrist at certified play therapist na may malawak na pagsasanay mula sa United Kingdom at Australia. Siya ay propesor sa UERM College of Medicine, consultant sa Nurturing Touch Therapeutic Play Clinic at head ng Child and Adolescent Psychiatry Section ng Philippine Children's Medical Center. Isa rin siyang author ng mga therapeutic storybooks para sa mga bata at isang advocate ng preventive and transformative infant mental health programs para sa pamilya. Malugod ko pong ipinapakilala sa inyo si Dr. Joy Malinit. Magandang gabi po. Naririnig niyo po ako? I-share ko lamang po ang aking slides. Gandang gabi muli. Salamat sa pagkakataon na ito na maibahagi ang tungkol sa hamong kinakaharap ng mga teenager na mayroong autismo. Okay. 7 punto ang aking ibabahagi sa inyo na magsisimula sa video na ito. Halika at sabay-sabay nating panoorin. The adolescent period is absolutely amazing. People often give it a negative approach, saying, oh, it's a time where adolescents are going to lose their mind, or they're just immature, or raging hormones drive them crazy. These are all not only wrong, but they're myths that mislead us and actually disempower us. Whether we're adults or adolescents, they actually give us the wrong message and they make it so there's nothing we can do. So what is actually the truth? The truth is that instead of raging hormones, what's happening is we have remodeling in the brain in ways we never could have predicted. We now understand 2 big things are happening in the brain. Things you as an adult can support adolescents in developing well. And if you're an adolescent, you actually can use this to help your brain grow in an optimal way. What are those 2 things? The brain is pruning itself. So imagine that in childhood, you're growing like a tree and establishing all these branches and all these leaves are growing. In the brain, that means connections among the basic cell, the neuron, called synapses, are being established. And you're soaking in the knowledge of the world, and that's beautiful. The tree is just growing, growing, growing. But then what happens, that surprised everyone, is the brain begins to prune itself. You start carving away some of those leaves, some of the smaller branches, even some of the larger branches. And the reason for the pruning
is to specialize the brain. While the child is developing in ways that are really generalized, learning everything they can about everything they can, an adolescent is going to begin to find their passion, to actually find things they like, things they really love doing, and to drive their development in that way. So pruning is actually a use it or lose it principle underneath it. That if you don't use something, you're going to lose it. So if you like sports or like dancing or like music, do those things so you continue to establish those circuits. The second thing that happens in the remodeling adolescent brain is myelin formation. Myelin is a healthy sheath that allows connected neurons to communicate with each other in a much more effective way. How? It's 100 times faster, the signal that's sent down a neuron to communicate with another neuron, 100 times faster. And after it fires off, it's 30 times shorter, the resting period that happens. 30 times 100 is 3,000. So when you put down myelin, you made your neurons communicate 3,000 times more effectively. That's a great thing. Now, the great thing too is that you as an adolescent can actually use the focus of your attention to be aware of your emotions, aware of other people, to be engaging in activities, to be doing things with your thoughts that actually reinforce the parts of your brain you want to hold on to. So the good news about the remodeling story is that field called neuroplasticity, how the brain responds to experience, shows us that what you do with your mind can change the activity and therefore the structure of your brain. So if you then come up with the statement that the ultimate goal of brain remodeling is to make an integrated brain, to differentiate areas, that's the pruning, and myelinate them, that's the linkage. When you increase differentiation and linkage, you make the brain more integrated. And an integrated brain is the pathway toward well-being. And you can do insight exercises. These are exercises that increase insight, empathy, and integration. And if you do them as an adolescent, and you can also do them as an adult, you'll actually increase the integration of your brain as your brain is growing, not just during adolescence, but throughout the lifespan. And what's the outcome of integration? When integration is made visible, it's kindness and compassion. And so what we see through adolescent development is that our relationships become built on connections that are deep and filled with honoring each other's vulnerability, that's kindness, and supporting connections that are compassionate, filled with a sense of caring about other people and wanting to help them. This is the kind of world we can build as we move through life and support each other in our development. Ang boses na narinig ninyo kanina ay mismong si Dr. Daniel Siegel na sumulat ng librong ito, The Power and Purpose of the Teen Brain, kung saan pinaliwanag niya ang tungkol sa essence of teens. Ang unang dalawang letra ng salitang essence ay ES at ayon kay Dr. Siegel, ang ibig sabihin ay emotional spark. Ang emotional spark ay nakikita sa dagdag na paraan ng pagbuo ng emosyon mula sa isang parte ng brain na sinabi sa atin kanina ni Doktora, or emotional or feeling brain, na nangingibabaw sa tinatawag na rational or thinking brain. May mga pagkakataon na ang emotional brain na bahagi ng utak ang nagahari kaysa sa rational or nag-iisip na bahagi ng utak. Ang downside ng emotional sparks ay emotional storms at moodiness. Okay. Pero ang upside ng emotional spark ay ang powerful passion ng mga teens to live and capture life fully. Sunod na letra ng salitang essence ay SE para sa social engagement. Ang mga teens pumapaling na patungo mula sa kanilang magulang, ngayon ay mas bibigyang atensyon ang kanilang mga kasamahan. Okay? Ang downside ng social engagement ay magpadala sa peer pressure para mapabilang o makaranas ng belongingness. Ang upside sa social engagement ay ang sukdulang kahalagahan ng supportive relationship sa buhay ng mga teens. Ang relationships, ika nga, ay ang susi sa medical at mental health, mahabang buhay at kaligayahan. Ang sunod na N, at pakatandaan natin, ay para sa novelty seeking. Ito ay nagmumula sa mga pagbabago
sa dopamine system ng teenage brain o yung tinatawag na pleasure pathway ng utak. Ang downside sa novelty seeking ay ang risk-taking behaviors. At ang upside ay ang pagkakaroon ng lakas na loob na iwanan ng pamilyar at tiyak patungo sa hindi pamilyar at walang katiyakang mundo. Para makamit ang pagsasarili at hindi umasa sa iba. Okay. Ang huling mga letra sa salitang essence ay CE para sa creative exploration. Ang downside ng CE ay not conforming to life as usual. Hindi sumusunod kung paano nga ba talaga ang buhay. Ang upside ay ang kilig at sigasig sa pagtuklas. Ang panghuli sa creative exploration ay ang tulak ng isang napakahalagang puwersa at yon ay ang paglalaro. Ayon sa neuroscientist na si Jaak Panksepp, may natural na built-in o play system sa ating mga brain. At itong play system na to ay tinutulungan ng mga hormones or neurotransmitters that make us feel joyful. Okay. Tulad ng ibang mga nakababata, kailangan pa rin ng mga teenager na maglaro. Dahil ang paglalaro ay basic tulad ng pagkain at tubig para sa optimal brain development. Dumako naman tayo sa mga inaasahang mga tungkuling maganap o nabanggit na rin ito kanina, ang mga psychosocial tasks of teenagers. Ayon kay Brown, 4 ang mga ito. Una, to stand out. Manindigan para mabuo ang pagkakilanlan o identity at itaguyod ang pagsasarili. Ang mga kabataan ay nagsisimula ng humiwalay sa mga magulang at lumikha ng kanilang sariling pagkakakilanlan. Habang nangyayari ito, maaring magkaroon ng hidwaan o conflict sa ilang pamilya habang sinisikap ng mga magulang na mapanatili ang control. Pangalawa ay to fit in, para makahanap ng ugnayan at pagtanggap ng mga kasamahan. Ang peer group o barkada, o sabi nga, the barkads, ay mas inuuna kaysa sa mga relasyon sa pamilya. The barkads become stronger and more complex. Sunod ay to measure up upang bumuo ng kakayahan at makahanap ng mga paraan upang may makamit. Mas nakatuon sa kanilang sarili ang mga teenagers, pagbuo ng kanilang mga sariling interes at isang malinaw na kahulugan kung sino sila. At habang naghahanap sila ng mga paraan para upang makamit, maaari silang magpabalik-balik sa pagitan ng mataas na self-concept or self-esteem o kawalan ng tiwala sa sarili. Ang ika-4 ay to take hold, ang pangako o commitment sa mga layunin, aktibidad at paniniwala. Sa pagtatapos ng pagiging teenager, mas mahusay na nasusukat ng mga teenager ang mga panganib at gantimpala. Mas nakakatutok sa hinaharap at nakapagbabatay sila ng mga desisyon sa kanilang mga inaasahan at mithiin. Ang mga napakinggan natin ay tungkol sa mga typically developing teens. Pero paano naman sa mga neurodivergent, tulad ng mga teenagers na may autism spectrum disorder? Ito ay nabahagi na sa atin kanina, ating reviewin na lamang. Dahil sa kaibang brain connections, idagdag pa ang maraming pagbabago sa kabuuan ng utak. Isama pa ang pressures mula sa mga psychosocial tasks o tungkuling kailangang maganap sa yugto ng kanilang development at ang epekto ng mga hormones ng pagbibinata o pagdadalaga. Tulad ng sabi kanina, ito ay isang period of change and transition. Okay? At habang ang mga kabataan ay papunta sa pagiging teenager, maaaring hindi sila makahakbang kung hindi parang isang malaking talon papunta sa maraming mga responsibilidad at ekspektasyon. Tulad ng sila inaasahan ng dapat ay maraming nagagawa.
Para sa mga teenagers, maari itong nakakalula at maaring masikip pang nakakalula para sa mga teenager na may autismo dahil may kaibahan ang kanilang brain. Paano naiiba ang brain ng isang teenager na may autismo? Nabanggit na sa atin ito kanina, reviewin natin. Okay. At para maunawaan ang tungkol sa brain, panoorin natin ang video na ginamit ang kamay para ipaliwanag ang iba't ibang parte ng brain. If you haven't heard about it yet, allow me to explain. One is good because it helps us all to understand what the brain does with emotions, we see it with our hands. So this is like the brainstem with spinal cord and brain meet. It keeps the body breathing and makes sure your heart will beat. Your palms the limbic system, known as our emotional brain, regulating feelings is this area's domain. The amygdala is in the middle, lets your thumb just touch right in. This it senses you're in danger, it will make an alarm begin. The alarm will send a message to our body to get alert. So that if this were a lion, we would run and not get hurt. But sometimes it will go off and there's no nearby threat. Like if we're stressed at school or something makes us feel upset. The prefrontal cortex are your fingers that curl over. This important bit of brain can often work a little slower. The cortex is responsible for empathy and planning. The culture values, problem solving, reflection, and understanding. Our brain works best in harmony. When our fingers are done and closed, our brain parts are connected, we feel calm and composed. When the amygdala sounds the alarm, our brain can slip its lid. It goes into survival mode, which happens lots when we're kids. The prefrontal cortex gets hardened, so we can act fast against the threat. That's why it can be hard to make wise choices when upset. Everyone gets through it sometimes. There is no need to fear. We can learn to reconnect this part if we want our thoughts more clear. Maaring itaas ang kamay at imaginein na ang bahaging ito ng brain ay para sa ating survival, okay? O ang brainstem. Ito naman ang limbic system kung saan nandun ang amygdala. Kasama nito ay bahagi ito ng ating emotional brain na in charge for emotions and motivation. Okay? At ang cortex or ang prefrontal cortex, tulad ng nabahagi kanina, in charge sa mga executive function, thinking, learning, decision-making, at problem-solving. Ang ibang brain ng iba ang brain ng teenager na may autismo dahil ang parte na tinatawag na thinking brain o dito, kung ating i-imagine, ay mas mabagal ang development. Kaya makikita ito bilang hamon sa kanilang planning, flexibility, na nakaapekto sa araw-araw na gawain. Iba rin ang kanilang brain processing. Nabanggitin ito kanina, nakikita bilang hyper or hyposensitivity sa mga stimulus sa kanilang paligid. Ang feeling brain ay iba. So kung i-imagine ang ating kamay, ang ating brain, ang feeling brain ay ito. Okay? Kasama ang amygdala, tuloy-tuloy ang kanyang pagiging aktibo. Makikita ito bilang pagkabalisa sa mga social situations at may pagbabago rin sa mga hormones tulad ng tinatawag na dopamine at serotonin na may epekto sa kanilang pakiramdam at pagkilos. Iba rin kung paano ang kanilang focus. Nakikita ito sa mga specific na interest dahil nga iba ang koneksyon ng kanilang brain at ang stress response din ay napaka-aktibo. Makikita ito sa mataas na antas ng anxiety, sa nakikita natin bilang meltdowns o yung tinatawag na mga tantrums. Paano naiiba ang brain ng isang teenager na typically developing at ang teenager na may autismo? Balikan natin muli. Tignan ang tatlong aspeto. Sa typically developing teens, ang brain ay pumapaling, tulad ng nasabi kanina, upang tignan ang kanilang kapwa teenager dahil ito ay rewarding para sa kanilang social brain. Nagiging mahalaga ang ibang tao at ang kapwa kabataan para sa typically developing teens. Pero sa teenager na may autismo, maaring di gaanong pumaling ang kanilang brain o may tinatawag na failure of reorientation. At dahil ito sa atypical neural processing ng impormasyon tungkol sa kanilang mga kapwa
teenager. Tulad ng typically developing teens, ang mga teens na may autismo ay nakararanas din ng distress kapag sila ay di sinasama ng kanilang mga kasamahan. Okay? Alam natin na may kahirapan na bumuo at magpanatili ng mataas na kalidad na pagkakaibigan ang teenager na may autismo at di sila gaanong nakakakuha ng suporta mula sa kanilang mga kasamahan. At maari silang maligaw kung paano nga ba bumuo at mapanatili ang mga intimate relationships. May mga awkward attempts sila, lalo na yung mga high functioning sa mga romantic relationship. Nakafocus ang kanilang romantic attention sa mga teenagers na hindi naman akma kanilang panliligaw. At tila mukhang maaring di rin nila gaanong matutuhan ang tungkol sa personal privacy, okay? Dahil maski sila ay na-train na sa sexual education. Okay. Kaunti ang oras na kanilang nauukol sa kanilang mga kasamahan at mas marami sa magulang. Iba ang kanilang notion tungkol sa pagkakaibigan. Maaring sabihin nila na ito ay kanilang kaibigan, maski ito ay kasama lamang nila na may mga common interest na gawain o naglalaro lamang sila ng video games sa magkasama. Pero maaring sabihin na nila na ito ay kanilang tunay na mga kaibigan. Maliit ang kanilang grupong kinabibilangan, hindi gaano nakapag-socialize sa labas ng eskwela, at nakararamdam sila ng kawalan ng pag-asa at insecurity at maaring mabiktima ng bullying. Dumako naman tayo ngayon kung paano naiiba sa risk-taking and sensation-seeking ang teenager na typically developing at ang teenager na may autismo. Okay. Ano nga bang ibig sabihin ng risk-taking and sensation-seeking? Okay. Kung maaalala natin kanina, ang letter N sa salitang essence, ito ay novelty-seeking. Okay. Nang ibig sabihin ay tayo ay bukas sa mga bagong karanasan. Sa mga pag-aaral, komplikado ang resulta tungkol sa risk-taking at sensation-taking at kung ito ay may kaibahan sa typically developing at ang teen na mayroong autismo, maari silang pareho o maaring mas mababa ang risk-taking sa mga teens na mayroong autismo. Sa mga typically developing, mayroon ng improvement sa kanilang kapasidad para pigilan ang kanilang mga impulses at nakapag-iintay na sila upang makagawa ng isang magandang desisyon. Pero sa teen na may autismo, ang cognitive control ay sinasabing mahina. Ano nga ba ibig sabihin ng cognitive control? Naalala niyo ba ang hand model ng brain? Okay. Para lalo nating mas maintindihan, isipin natin na ang brain ay parang bahay, o tulad ng sabi ni Doktora kanina, condominium na may palapag o floors. Ang unang palapag o upstairs brain help us think. At ang downstairs brain help us survive and make us feel. At para makaakyat sa upstairs at makababa sa downstairs, nangangailangan ng hagdanan. At ating matututunan ang tungkol sa flipping your lid at kung paano natin masusuportahan ang ating mga teenagers na may autismo at kung paano ito konektado sa konsepto ng cognitive control. Okay? Paano nga ba? Sabay-sabay nating ulit panoorin ang video na ito. Imagine that you really want to play something one time, but when the bell rings, you can't find your shoes. When you finally get out to the field, the team gets in touch, and it's too late for you to play. Maybe you got so mad at this small problem, it became a big problem in an instant. When we lose control of our emotions like this, we can count it clicking your leg. It's like the way a pot might do if it was too slow and too fast. A little while later, after you've cooled down, you might even feel sad when you realize that when you had a big reaction to a little problem, you could have hurt someone's feelings. What if you consider that this happens to everyone? Your parents, friends, teachers, and everyone else you know can flip their lid and lose control of their emotions sometimes. We all need to work on managing our feelings.
Have you ever wondered why we can have such a hard time keeping our emotions under control? It can be really tough being a kid these days. There's just so much going on every day, at home, at school, even after school. Sometimes it's hard to keep a lid on things, and we act in ways that are not kind of caring, even though we don't mean to be hurtful. There are so many situations that we encounter every day that can cause our emotions to bubble up. Maybe you felt upset or frustrated when you were working on a problem or activity at school and just can't seem to get it right. Maybe something unexpected or embarrassing happened to you in front of your friends. Maybe you had something important to say but didn't get a chance to say it. These and many, many more situations can cause both kids and adults to put their life. So why does this even happen? Well, it has to do with the way our amazing human brain works to help keep us safe. This is your brain, the part of your body that controls everything you do. Let's take a closer look at the parts of the brain and how they can work together to help us keep a lid on things. The brain is a pretty complicated organ, so we're going to use our hands to help us visualize what's happening. Let's imagine that our brain has an upstairs and a downstairs. Here, where our thumb is called the midbrain. This is where our emotions and memories are created and stored. Below that is your brainstem. The brainstem controls the things our bodies do that we don't have to think about, like eating. It also controls our automatic reactions to certain situations. For example, if you put a cup of hot tea in it and it's too hot, your downstairs brain feels the pain and will pull your hand away to stop you from getting pain. It's an automatic reaction. You don't need to stop and think about what to do. Or imagine you're out on the hike and a bear wanders onto the path. Your brain doesn't stop and think, what kind of bear is it? Is it friendly? Your downstairs brain notices that you feel scared, it takes charge, and in a split second decides whether or not you should fight, fly, in other words, run away, or freeze. Because of the way our downstairs brain reacts to these situations, you can think of it as our emotional brain, because it reacts instantly, again needing to think things through. It's always ready to take charge in any situation to help keep you safe. So if this is your downstairs brain, then this part with the back of our hand and finger down, you can see another upstairs brain. It's called the cerebral cortex. This part of our brain helps us think logically, act with kindness, and think about how others might be feeling. It's also the problem-solving part of our brain. It helps us to think of possible solutions to a problem and decide which one is best. The upstairs brain is our thinking brain. Your upstairs and downstairs brain don't work alone. Your brain is set up so that the upstairs and downstairs brain can communicate with itself. It sends messages from section to section all the time about what our bodies feel and need. Let's take a closer look at our brain cells. Well, our fingertips is the logic and reasoning part of the brain that springs into action when we have a problem to solve. Usually, it does a complete job of doing it. But sometimes it can have a hard time solving a problem if the emotional brain and thinking brain can't communicate well enough. This can happen if your emotions get too overwhelming and your downstairs brain decides that the situation might be dangerous, even if it isn't really. And we all know what happens when our downstairs brain thinks you're in danger. It triggers our fight, flight, and freeze reflex. Our emotions start to bubble up, and then suddenly everything boils over. We're surprised. This can look like a scary, angry reaction, or it might be crying or running away from a problem. Now that we've took our lids, see how far away our fingertips are from the midbrain? When our lids are split, our upstairs and downstairs brain can't talk to each other. Our emotions have become too strong, and we can't think clearly and can't solve the problem in a peaceful way. So what can we do to stop us from flipping our lid? Well, it all starts with realizing that we're about to flip our lid, and then turning down the heat so it doesn't happen. Remember that soccer game we talked about at the beginning of the video, and you were really upset and didn't get to play? Maybe you felt your tummy rumble, or you felt your face getting hard. Did your heart start to pound, and did you feel your hands start to clench? Were you frustrated, disappointed, and angry? These types of strong feelings are all indicators that you might be close to flipping your lid. If you feel this start to happen, it's a good idea to walk away, take some deep breaths, and look for an adult to talk to before you flip their lid. It might be a parent, grandparent, coach, teacher, or another trusted adult nearby. They can help you with strategies to solve the problem once you've calmed down enough for your upstairs brain to be ready to do some peaceful problem solving.
If you feel severe bed, those same touches of adults can also use your time and space to cool down before you try to problem solve together. Once your upstairs brain is up and tired, you can share your story and get some help. Using I statements can help you to tell an adult what you need. I need you to listen to what I have to say. I need another chance. I need some alone time. I need a walk. I need you to see that I can do well. Learning more about the brain and how it works can really help us to understand our emotions and to be peaceful problem solvers. When we listen to our body and our brain, we can turn the challenges of being a kid into opportunities to learn and grow. Thanks for watching. If you're interested in learning more, Alam na natin kung anong ibig sabihin ng flipping the lid, mawawala ng control. Kaya mahalagang maintindihan at maunawaan ng mga magulang na ito ay hindi lamang basta-basta nangyayari na dahil ang bata ay gusto na lamang maging ganon, kundi may mga prosesong nangyayari sa kanyang brain-body system. At ang lecture na ito ay isang paraan para mas maunawaan natin na mayroon tayong magagawa tuwing makikita natin sila ay nag-meltdown or nagtatantrum sa pamamagitan ng pagbibigay ng parte ng ating brain o sabihin nating pagpapahiram ng ating prefrontal cortex para sila din ay makabalik ulit sa stability or control. Maraming mga hamon ang kinakaharap ng mga teenagers na mga autismo at ating iisa-isahin muli. Okay? Dahil sa taglay ng autismo, patuloy ang social at communication difficulties kung saan nabanggit kanina ang nonverbal cues, mahirap maintindihan, mga abstract ideas, at mahirap maunawaan ng mga pamantayan ng lipunan o yung tinatawag na social norms. Nagiging tuloy hadlang sa pakikipagkaibigan at pakikisali sa kultura ng tipikal na kabataan kaya sila ay madalas na maisantabi o maitsapwera. Ang social world na umaasa sa mga social cues at nonverbal language ay nagiging mas komplikado para mabasa ng teenager na may autismo. At tulad na nabanggit dati, may mataas na panganib na sila ay mabiktima ng bullying na nagiging pangunahing dahilan ng kanilang paglayo at pagiging mapag-isa at kinalaunan ay maaaring magmanifest bilang trauma o depression. Marami sa mga teenager na may autismo ay napapansin ang kanilang pagkakaiba, lalo na yung tinatawag nating high functioning. Nakikita nila ang kanilang kaibahan sa mga typically developing teens. Mataas ang panganib na bumaba ang kanilang pagtingin sa sarili or lower self-esteem dahil natutuon sila sa kanilang kakulangan sa pagtingin na deficit-focused sa halip na strengths-based. At nakikita ito kung paano sila sa eskwelahan at pati na rin kapag na-examine ng medical systems. Gayunpaman, ang ilan ay nakakahanap ng strong sense of self sa pamamagitan ng pagtanggap sa kanilang autismo bilang bahagi ng kanilang pagkakakilanlan. Sa isang ginawang pag-aaral sa Australia ng 2024, kinausap nila ang 11 kabataan mula 12 to 19 years old na may autismo at ito ang kanilang binahagi mula sa kanilang mga personal na karanasan. Karamihan sa kanila ay may kamalayan na sila ay naiiba at ang pakiramdam nila ng pagiging iba kumpara sa teenager na walang autismo. Mula rin sa mga interview sa mga Australian teenagers na ito na may autismo, sinabi nilang nakararanas sila ng mga matitinding emosyon at pagiging disconnected at block off. Okay? Dahil mismo galing sa sinabi ng mga teenagers at nababasa natin sa screen, hindi nila alam ang mga unwritten na social rules or social norms. Kaya ang mundo ay nagiging parang isang puzzle kung paano mikilos ang tao at kung paano nga ba ang regulasyon na mamuhay sa mundong ito. Maaari ring makaranas ng mas maagang pagsisimula ng pagdadalaga at pagbibinata at ito ay nabahagi sa atin kanina. At mayroon ding mga nahihirapan sa bagong paghamon tulad ng
paano pag-ahit, at pagregla. Naroon ang tinatawag na maturation disparity or developmental lag o ang agwat sa pagitan ng kanilang physical development kumpara sa emotional at cognitive development at kanilang adaptive daily living skills. Ang mga sensory sensitivities tulad ng light, sound, touch, at ang pangangailangan sa routine na nakagawian ay nakakaapekto sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay at pakikilahok. Isang malaking hadlang ay ang pagiging independent kung saan, lalo't kung mayroon silang kakulangan sa adaptive functioning, maaring maging hadlang sa kanilang sa period na ito ng pagbabago, lalo't kung ito ay hindi structured at may mas maraming mga socially demanding situations na maaring sa kanila ay nakalilito. Ang kanilang mga biological markers, kapag sinuri ang kanilang levels ng dugo, mataas ang ibang hormone tulad ng isang hormone na tinatawag na cortisol, na isang stress hormone. Lalo na pagdating sa mga unstructured social situation na hindi sila pamilyar. At dahil nga sa ating natutunan na mahina ang executive function or control mula dito sa area na ito, maaari nating makita ang meltdowns or tantrums or aggressive behavior kapag sila ay na-overwhelm ng mga sensory inputs o pagbabago sa routine o mga kinasanayan. Importante ang kaisipan at damdamin dahil ito ay gabay natin sa ating kalusugan. Sa pangangalaga ng kalusugang pangkaisipan o mental health, ay kinakailangang pagsubaybay sa tinatawag nating internalizing or externalizing symptoms. Ano nga ba ito? Ang mga simptomas na ito ang makapagpapahiwatig kung may psychiatric condition na kailangang maagapan. Ang externalized symptoms ay outwardly directed behaviors na nakikita natin palabas dahil ito ay namamanifest ng batang o teenager na may autismo. Ito ay nakikita, nakagagambala o nakakaistorbo sa kapiligiran at sa ibang tao. Externalizing symptoms. Okay. Ang halimbawa nito ay ang pagiging agresibo, malikot, di mapakali, mapusok, at lumalabag sa regulasyon at kaayusan. Ang mga internalizing symptoms naman ay nasa loobin at maaaring di natin makita pero nagdudulot ng stress sa teenager na may autismo. Ang mga internalizing symptoms ay maaaring pagkabalisa o matatakutin, tahimik o pagkakimi, mapag-isa, nalulungkot, okay? At maaari ring makaramdam ng mga simptomas sa katawan na kapag in-examine ay wala namang nakikita agad na kadahilanan. Paano malalaman kung kailangan magpatingin sa isang psychiatrist? Okay. Kapag may clinical depression, maaring makita ang tinatawag na 2 Ds. Okay. Una, sa wikang Ingles, depressed mood at diminished interest. Malungkot at nawawala ng gana sa mga interes sa buhay, sa mga interes at maging na rin sa buhay. Ang mga doktor, kapag dinala ninyo ang mga anak ninyo sa clinic, maaring magtanong sa teenager ng 2 quick questions para mahuli kung mayroon nga bang clinical depression. At maaari nilang tanungin, kayo ba ay nakararanas ng pagkalungkot, na-down, feeling low, nade-depress, o nahe-helpless? At ang pangalawa, nawalan ka na ba ng interes o gana sa mga bagay na karaniwan mong gusto dati? Okay. Kaya't kailangan nating bantaan ng mga teenager na naiinip, magagalitin, nababalisa o nawawalan ng pag-asa. At yung mga lumalayo sa mga pamilya, okay, dapat nating bantayan ng mabuti ang mga nagsasabi ng kanilang kalungkutan sa pamamagitan ng pagsusuot ng itim na damit, pagsulat ng madidilim na tula, o madilim na mga post sa social media.
ang mga abala sa musika o pwede rin nilang ipahayag ang kanilang nararamdamang kalungkutan sa pamamagitan ng nihilistic o morbid na tema. Isa pa, kailangan nating bantayan ang mga malulungkot o irritableng teenager na naaabala ang pagtulog at kapag nananatiling gising buong gabi kapanonood sa mga palabas. At kapag nahihirapan silang bumangon para sa paaralan at natutulog sa araw, pagmukha silang tama dahil bumababa ang antas ng kanilang enerhiya, madalas na nilalarawan bilang lobat na pakiramdam na nagreresulta sa pagliban nila o pag-absent nila sa eskwelahan. Kapag nahihirapan silang mag-focus at mag-concentrate, na humahantong sa pagbaba ng mga marka. Kapag sila ay sobrang kumain o kapag sila ay nagre-rebelde, okay, o sa iba, no, gumagamit ng alak, droga at iba pa, o kapag nakikita nating marami silang iniinda sa kanilang katawan, at higit lalo na kapag ang laman ng kanilang isipan ay tungkol sa kamatayan o sa pagpapakamatay. Okay. Ito ay larawan ni Lulu Malumbay at ang mga senyales ng major depression na aking nabanggit kanina. Para sa lahat ng mga teenager na may mga simptomas sa depression, pinapayuhan na hanapin ang kabilang mukha ng depression. Kabaliktaran nito ng pagiging down or low. Okay? Ito ay pagiging up o yung tinatawag naming hypomania or mania. Okay? Makikita bilang pagiging irritable o sobrang tuwang-tuwa o yung tinatawag na euphoric. Sobrang kisangkot sa mga plano at proyekto. Naghahangad sila ng parating pagkilos at paggawa ng maraming bagay na sabay-sabay. Ang hyperactivity ay maaaring tumuro sa bipolarity at karaniwang na mi-mistake bilang ADHD. Okay? Dagdag pa sa upside o yung tinatawag nating mania or hypomania, maraming ideya ang tumatakbo sa kanilang mga ulo na nakapagpapanatili sa kanila na gising at aktibo sa gabi. Ito si Pedro Paling-Paling at ang senyales ng bipolar depression. Kapatid ng clinical depression ang tinatawag nating clinical anxiety. Ang dalawang mahalagang senyales ay ang pagkabalisa at ang labis na pag-aalala. Kaya, kapag kayo pumunta sa clinic, o maaring sa inyong mga pediatricians, o maaring kayo man din, okay, maaring niyong tanungin, lalo kung ang inyong mga anak ay nakapagsasalita, okay, maaring tanungin, o ba ay nakararanas ng nerbiyos, pagkabalisa, no? O nahihirapang pigilan ang pag-aalala. Okay. Para matandaan, ito si Elsa Balisa at ang mga simptomas ng isang anxiety disorder. Ito naman si Isa, teenager na lubos ang pag-aalala tungkol sa lahat. Madalas ang tanungin ng kanyang mga magulang, paano kung maubusan tayo ng pagkain? Paano kung tangain ng bagyo ang bahay natin? Paano kung makakuha ko ng bagsak na marka? Naisip niya ang pinakamasamang mangyayari at nangangailangan parati ng katiyakan o assurance. Sa clinic, maaari siyang dalhin at nakikitang nanginginig, napapalunok at mukhang tense. At sa pediatrician, kadalasan nadadala sila dahil sa kanilang complaint na headache, okay, na maaring later on ay ma-assess bilang stress headache. Ito naman si Perfecto. Labis ang kanyang pag-aalala tungkol sa kalinisan at kaayusan. Gumugugol siya ng maraming oras sa paghuhugas ng kanyang kamay o sa pagpaligo, lalo na pagkatapos hawakan ng maupuan sa banyo, doorknob o anumang iba pang bagay na sa tingin niya ay maaring madumi o kontaminado. Ipinaliliwanag niya na ang nag-aalala siya sa magkaroon ng impeksyon o magkasakit mula sa paghawak sa mga bagay na ito. Inamin niya na ang kanyang paliligo o paghugas ng kamay ay sobra-sobra, ngunit ipinaliliwanag na siya ay nagiging labis na nahihirapan kung sinusubukan niyang iwasan
na hindi hugasan at kamay o linisin. Kaya sa panahong hindi niya ginagawa yon, napipilitan siyang maghugas ng 50 times ulit para makabawi doon sa panahon na hindi siya naghugas ng kanyang mga kamay. Nadadala ito sa mga pediatrician, hindi agad sa psychiatrist kapag sila ay nagkakaroon na ng mga hand dermatitis o nagkaroon na ng pagbabago sa kanilang balat sa kamay. Si Toto, ito naman ay teenager na madalas mag-tantrum. Siya ay parating sumisigaw, kinakalampag ang mga pinto at umiiyak. Siya ay palagi ang iritable at masungit. Palagi siyang nasa panganib na masuspinde mula sa mga sports team dahil paulit-ulit na walang dahilan na siya na lang ay sumasalakay sa kanyang mga kasamahan. Si Toto ay karaniwang gusto ng kanyang mga teacher dahil masipag at nakakatawa, ngunit ang kanyang kasalukuyang nakakagambalang pag-ugali ay nagiging sagabal sa pagkakaroon ng bagong kaibigan at sa kanyang pag-aaral. Ito naman si Mickey. Matalino si Mickey pero madalas nakakaligtaan ng mga deadline. Madalas nawawala ang kanyang aklat-aralin at nakakalimutang magsumite ng mga takdang assignment. Nagiging sanhi tuloy ng pagbaba ng kanyang mga grades. Sa klase, hindi siya mapakali, nahihirapang maupo sa mahabang lecture, madalas ang binibitawan ng mga sagot bago matapos ang mga tanong ng teacher. Sa bahay, napakagulo ng kanyang kwarto. Nahihirapan siyang magsimula ng mga gawaing bahay, madalas na naaabala sa pamagitan ng iba pa niyang pinagtutuunan ng mga pansin. Kapag nakita ninyo ang mga simptomas sa mga teenager na pinakita ko, okay, ito ay nakikita natin sa mga teenager na may autismo, ipasuri sa isang child at adolescent psychiatrist. Sa pangangalaga ng child at adolescent psychiatrist, ito ang mga kabilang. Ang pagpapasuri sa mga laboratorio para malaman ang kalagayan ng buong brain-body systems. Kasama din dito ang tinatawag na talk therapy, lalo't kung ang teenager na autismo ay high-functioning o psychotherapy na kinabibilangan ng psychoeducation o pagpapaliwanag kung anong nangyari at kinakaharap ng teenager. At iba pang uri ng talk therapy tulad ng supportive psychotherapy, cognitive behavior therapy, at yung tinatawag nating reflective functioning techniques. Okay. Kapag dinala rin sa psychiatrist, may mga pagkakataong maaring bigyan ng gamot para matulungan na ang mood ay maging stable. Kung may depression, mabibigyan ng antidepressant. Kung mayroong anxiety, anxiolytic, at kung sila ay nagkakaroon yung tinatawag nating psychosis, yung tinatawag na antipsychotic. Isa ito sa talk therapy o psychotherapy na maaari ring maibigay para sa isang teenager na may autismo, na may depression or anxiety. Tinutulungan na makonect ang thought, isipan, sa damdamin, at sa kilos. Okay. 3 C ng CBT o sa Cognitive Behavior Therapy. Tinutulungan ang mga teenager na autismo na catch, hulihin ang mga negatibong naiisip. Sa pangalawang C, challenge, hamunin ang mga negative thoughts na ito. At ang kahulihang C ay change, subukang baguhin ang negative thoughts patungo sa mas positibong mga naiisip. Ito ay ilan lamang sa halimbawa ng mga programa para matulungan ang mga teenager na may autismo na mayroon ring anxiety at depression. Okay. Ang mga ito rin ay maaring ilatag para sa mga teenager, mga targeted interventions tulad na nabanggit kanina para sa executive function na tungkulin ng ating prefrontal area, okay, para tulungan ang emotional brain at para rin matulungan ang social skills ng mga batang mayroong autismo. At kailangan din kasama sa pagsuporta ng development, okay, ay ang
paghawak sa kamay, no, at pagtulong sa mga pamilya at magulang ng mga batang mayroong autismo, okay? Para sabay-sabay na makatawid dito sa phase ito ng development na sadya namang pwedeng masalimuot. Okay. At huli na lamang, okay, kung may isang kayong babaunin sa lecture na to, at ito ay mensahe mula sa aking guro na si Debbie Maskell Graham, okay, paano ba natin mapatatatag ang mga connections ng brain, no? Ang feeling brain, ang thinking brain na ating natutuhanan? Tandaan lamang ang 3 H. Head, heart, hand technique. Head, ibig sabihin, sikapin nating kumonek sa iniisip ng ating teenager na may autismo na maaaring iba sa ating naiisip. Subukan nating kumonekto sa kanilang heart o kung ano ang kanilang nararamdaman na maaaring iba sa ating nararamdaman. At hand, ating iparating sa kanila sa pamamagitan ng ating salita o kilos na sinusubok nating maunawaan ang kanilang naiisip at kanilang nararamdaman. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagsama sa amin ngayong gabi. Okay, maraming salamat po, Dr. Joy. Ang dami po nating natutunan ngayong gabi, no? Ngayon po ay umpisahan na natin ang ating open forum. So inaanyayahan ko po namin ang lahat na isend ang inyong mga tanong sa comment section. Pero limitado lang po ang ating oras. Mga tanong sa comment section. Pero limitado lang po ang ating oras. Pero susubukan po natin. Unang mga tanong po ay para kay Dr. Michelle. Normal po ba sa isang bata na nagsimulang magkaroon ng menstruation ng 11 years old, pero ngayon na 15 years old na, brownness discharge lang po ang lumalabas buwan-buwan? Ang mga tanong po ay para kay Dr. Michelle. Salamat po sa tanong, no? Katulad nung nabanggit natin kanina, yung mga abnormality sa menstruation, usually hanggang 2 to 3 years lang. Kung siya ay nagkaroon ng 11 at siya ay 15 na ngayon, so 4 na taon mula nung siya ay nagkaminar, no? Medyo kailangan po natin mag-worry lang na kaunti lang naman, no? So ilang buwan na siya na hindi normal ang lumalabas sa kanya na menstruation. Kasi 'di ba ang normal na menstruation is bula at saka medyo madami yung flow, no? So, may mga factors po. Halimbawa po, na-stress po ba siya recently, no? Athletic ba siya? To sport siya, medyo mahirap yung mga pinagdaanan lately, may nagkaroon ng emotional stress, no? Lahat to pwedeng maging factor, no, sa kanyang pagkakaroon ng menstruation. Maganda po na siya po ay mapa-check up, no, para ma-work up po natin at maintindihan po ng doktor saan po kaya nanggagaling etong irregularities sa kanyang pagre-regla. So, meron po tayong adolescent medicine sa Philippine Children's Medical Center, araw-araw po, Monday to Friday. Meron din po tayong adolescent gynecologist, nabanggit ko po kanina, no? Sila po rin ang humahawak pag may mga problema po sa mga regla po at sa ibang mga concerns sa ating kababaihan. Thank you po, Dr. Michelle. So yun nga po, mukhang kailangan na po natin i-refer siya sa isang pediatric or adolescent na gynecologist sa kanyang kaso po na para ma-work po. Titingnan ko meron pang ano problema po. So yun nga po, ito po may tanong naman po para sa mga meron pong anak na nagbibinata. Kailangan po ba ang circumcision at ilang taon po na ang parang recommended para sa bata na may autism na mag-circumcise? Ito po may tanong naman po para sa mga mayroon po na nagbibinata. Kailangan po ba ang circumcision at ilang taon po na ang parang recommended para sa bata na may autism na mag-circumcise?
So, yung circumcision po kasi actually choice po natin yan. But may mga benefits po siya. Katulad po kung na-circumcise, no, mas less yung chances na magkakaroon siya ng urinary tract infections in the future. Kasi po kung uncircumcised po, yung opening po na lalabasan ng ihi po niya, pwedeng maging masyado pong maliit, no, magiging sanhi ng hirap niya umihi later on in life. So, rine-recommend talaga po natin. Kung typically developing teen po, usually pagpasok po ng adolescence, mga 10, pwede na po yan. Minsan earlier pa po, nagpapa-circumcise. Kung meron po tayong ASD, medyo severe po ang ating ASD, baka kailangan po siyang patulugin. So, kailangan po i-discuss, no, with your pediatrician and also with a pediatric surgeon. Meron din po tayo sa PCMC, no, kung ano yung appropriate na kailangan po siyang patulugin. Pwede bang outpatient, no? Or kailangan ba siyang patulugin, no? So, para dito sa circumcision. So, yung age, no, pwede naman po, pag nag-10 and ano, pero wala naman po talagang specific na dapat ganitong age is-circumcise na. More of yung situation po bilang isang kabataan na may ASD. Meron pa po isang tanong, paano daw po ma-redirect ang habit ng isang bata na hinahawakan ang kanyang private part? Depende po sa age, no, ng patient. Kasi kapag tinatawag po natin na early adolescent, 10 years old hanggang 13 years old, dito po kasi nagkakaroon ng emergence of sexual emotions or sexual feelings, and minsan normal pa po, no, yung humahawak dun sa genital area, no. Pero kailangan po natin i-emphasize na it should not be done in public, no? Kasi po it can be seen as abnormal o pwede po siyang maabuso kung makita 'yon. Ngayon, it becomes abnormal kung ginagawa niya po in front of other people intentionally. Pero if unintentionally, parang hindi niya namamalayan, nakahawak na lang po siya, no? Pwedeng part po yun pa ng development. So, kailangan ma-assess po siya properly if this is part of his normal development or if this is an abnormal psychological behavior po, no? Or psychiatric behavior. So, kailangan po siyang ma-assess para masagot po kung paano po siya ma-redirect. Kasi baka hindi naman po kailangan i-redirect kasi minsan lang nangyayari o unconsciously lang naman po nangyayari. Tanong po natin ay para naman po kay Dr. Joy. Okay. Una pong tanong is, dapat po ba nasabihin sa kanila na sila po ay may kondisyon na ASD Thank you o po, autism? Dr. Michelle. Ngayon na po, ang mga tanong po natin ay para naman po kay Dr. Joy. Okay. Yung una pong tanong is, dapat po ba nasabihin sa kanila na sila po ay may kondisyon na ASD o autism? Dr. Michelle. Ngayon na po, ang mga tanong po natin ay para naman po kay Dr. Ang pagsabi ng kanilang kondisyon na autismo ay kabahagi sa pagtulong sa kanilang full development. Pero mahalagang timbang-timbangin kung kailan nga ba ito sasabihin at kung paano ito sasabihin. No? Ang isang nakakatulong technique pagtulong sa kanilang pamilya at mga development. Pero mahalagang yung kung kailan nga ba ito sasabihin at kung paano ito sasabihin. Nakikita ang isang nakakatulong kanilang pamilya ay nakikipag-kinabang o yung pagsasabi ng totoo. Dito magsisimula ang pag-use natin sa mga good qualities na life, bata, dito usapan din ano naman yung ibang qualities na nagpapakita kung nga ay mayroon na line up. Good qualities na life. Maraming salamat po sa inyong mga tanong at aktibong pakikilahok. Kulang na po ang ating oras at saka yun nga po sa ating technical difficulties. No? Kung kayo po ay meron pa mga katanungan, i-post nyo lang po yung inyong mga tanong sa comment section. Susubukan po namin kayong sagutin. Okay? So bilang pagtatapos, narito po ang isa sa mga consultants ng Section of Neurodevelopmental Pediatrics sa si Dr. Bernice Louise Ho-How na magbibigay ng closing remarks. Comment section, susubukan po namin kayong sagutin. Okay? So bilang pagtatapos, narito po ang
Magandang gabi sa inyong lahat. Maraming salamat kay Dr. Michelle Mangubat at kay Dr. Joy Malinit sa inyong magandang mga lectures. Tulad po namin, sana marami po kayong natutunan tungkol sa physical, physiological, psychosocial changes ng mga teenagers na may autismo. Maraming pagbabago at challenges ang sila ay lumaki sa therapy. Kaya abangan ninyo ang mga susunod na talakayan para matulungan pa namin kayo tungkol sa paghahanda ng transition ng inyong mga teenager na may autismo. Salamat sa pagsama sa amin ngayong gabi. Maraming salamat po, Dr. Bernice. Sa gabing ito, naway mas naging malinaw sa atin na ang paglaki ng isang batang may autism ay isang proseso ng patuloy na pagkatuto at pag-level up kasama ang pamilya, komunidad at mga profesional. Kami po sa PCMC Neurodevelopmental Pediatrics sa Ilocos na nagpapasalamat sa ating mga speakers ngayong gabi, kina Dr. Michelle at Dr. Joy, at syempre sa inyong lahat na patuloy na sumusuporta sa ating mga kabataan na nasa Po sa spectrum. PCMC Huwag po natin kalimutan na i-follow ang PCMC Neurodevelopmental Pediatrics Facebook page para sa iba pang mga programa at webinar. Kagaya nga po ng sinabi, umpisa pa lang po ito ng ating Home Empowerment Program ngayong taon. Kaya antabayanan niyo po ang mga susunod naming mga programa para sa inyo. Muli, magandang gabi po sa inyong lahat. Magkita-kita po tayo ulit sa susunod at maraming salamat po sa inyong Home pakikinig. Empowerment Program ngayong taon. Kaya antabayanan niyo po ang mga susunod Minsan mahirap maintindihan mga tanong na walang kasagutan. Pero tandaan, di ka nag-iisa. May nagmamahal at laging makakasama. Ang bawat galaw may kwento rin. Tahimik man malalim ang damdamin. Iba-ibang kulay ng mundo, pero lahat tayo'y parte nito. Sa sariling anyo, ikaw ay bituin. Sa liwanag mo, tataas ang tingin. Sa mata'y mundo'y puno ng kulay. Di man maintindihang tunay. Puno ng tanong at pangamba. Ngunit sa ngiti, natutong magtiwala. Ang bawat galaw may kwento rin. Tahimik man malalim ang damdamin. Iba-ibang kulay ng mundo, pero lahat tayo'y parte nito. Sa sariling anyo, ikaw ay bituin. Sa liwanag mo, tataas ang tingin. Bawat isa ay may galing na taglay. Kahit magkaibang daan sa buhay, magkaagpay tungo sa hinaharap. Magkasabay tutuparin ang pangarap. Iba-ibang kulay ng mundo, pero lahat tayo'y parte nito. Sa sariling anyo, ikaw ay bituin. Sa liwanag mo, tataas ang tingin. Hindi ka nag-iisa sa paglalakbay. Ang tinig mo'y aming isasabay. May halaga ka sa iyong kabuuan. Abot kamay ang iyong kinabukasan. Hindi ka nag-isa sa paglalakbay. Ang tinig mo'y aming isasabay. May halaga ka sa iyong kabuuan. Abot kamay